Nasa abroad na umano ang tumulong kay dismissed Banban Mayor Alice Guo na makatakas sa bansa. Git pa niya, walang taga-gobyerno na tumulong sa kanila. Magbabalita si Ria Fernandez. Sermon mula sa mga senador ang sumalubong kay Alice Guo matapos niyang takasan ang mga nakaraang hearing ng Senado tungkol sa kanya at umano'y kinalaman niya sa iligal na pogo sa bansa. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Marami ka litrato naka-peace sign ka pa and all smiles. Simula pa lang din ang pagdinig, halatang gigil na agad ang mga senador kay Alice Guo. Ayaw niya kasing sagutin ang tanong kung siya ang Chinese na si Go Waping. Kahit nilabas na ni Senator Risa Ontiveros ang dokumento mula NBI na parehas ang fingerprints ni Go Waping at Alice Guo, ayaw umamin ng dating alkalde. Gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Kaya ang mga senador, tinanong sino at ano bang death threat ang sinasabi ni Alice Guo. Hindi ko kasi masabi po in public No, kasi nga po may safety problem nga po ako. Pinaglalaruan mo ang aming batas, pinapaikot mo ang mga Pilipino. Tinanong din si Alice kung may Chinese passport ba siya. Madam Chair, lumaki po ako, alam ko po ako ay isang Filipino. Sa kalagitnaan ng pagdinig, muli siyang sinight in contempt. Isa pang nagpainit ng ulo sa mga senador ay ang kwento ni Alice na nagyate sila sa isang pier sa Maynila para makatakas ng bansa. Pero ayaw niyang sabihin kung sino ang may-ari. Dahil di mapiga si Alice, pinayagan na siyang isulat na lang ito sa papel. Isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Kinalaunan, isinulat din ni Alice kung sino ang tumulong sa kanila. Pero giit niya, walang Pilipino, walang taga-gobyerno o taga-immigration na tumulong para makatakas sila. Di man binanggit sa hearing pero napag-alamang isa itong Chinese na nasa Taiwan na at may hawak na 5 passport. Nung una po siya po nagdesisyon po para sa akin. So nung una. Nung una Tapos po. nung pangalawa, ikaw Nung na rin. pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din So talaga. hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Pero ang taong huling tumulong sa kanila ang nagbabanta raw sa kanilang buhay. Kwento pa ni Alice, matapos ang ilang oras na biyahe sa yate, lumipat sila sa isang malaking barko kung saan nasa iisang kwarto lang daw sila nila Sheila at Wesley Go. May isang babaeng Asian daw ang tumulong sa kanila. Habang nasa biyahe, pinagbawalan pa raw silang gumamit ng cellphone. Inusisa rin sa pagdinig ang relasyon ni Alice Go kay Sual Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Hindi po yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Patapusin mo muna ako. At itong mayor na ito ay kasosyo mo. Nagpapatakbo ng pogo mo sa Bamban. Clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Pero kahit nagmatigas si Go na magkaibigan lang sila ni Kalugay, naniniwala si Estrada na mukhang higit pa raw rito ang kanilang koneksyon. Yung magkakatabi kayo, mukhang mainit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Yan po yata doon sa Kasalan Bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Isa pang ipinresenta ni Estrada kay Go ang Certificate of Business Name Registration mula sa Department of Trade and Industry para sa aqua farm na halaw umano sa pangalan ni Go at Kalugay. Hindi itinanggi ni Go na business venture nila ito, pero hindi raw ito natuloy. No-show pa rin sa pagdinig si Mayor Kalugay na meron umanong medical concern. Ipinasabpina na muna siya ng Senado. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5.